Hello mga kabsat, isang mapagpalang araw sa kanilang lahat. Long time no see. Pasensya na kung minsan ako makapag-upload sa loob ng isang linggo. So sorry naman kasi medyo pinipilit ko kasi hatiin yung trabaho tapos yung yung pag-upload ko, yung pag-update ko sa inyo. Sinisipon pa ako mga kabsat. So ayos lang 'yan kasi masyadong sobrang init dito sa sa Kuwait ngayon mga kabsat. Nagre-range kami ng 45 hanggang 46 degree ngayon. Tapos pagpasok dito sa kwarto, medyo malamig. Buti nga kinakaya ng aircon. Hindi ko alam anong klaseng aircon gamit nila dito kahit napakainit sa labas. So anyhow, lalabas ako ngayon. Today off, alam niyo na, bibili ako ng mga Ricardo pang luto ko ng papaitan kasi si Mrs. nag-request na magluto ng papaitan. Gusto niya ng papaitan. So yun, gagawa tayo ng papaitan ngayon mga kabsat. Habang nagpe-prepare ako ng pagkain namin ni Mrs., gano'n na lang yung gagawin ko. So yun mga kabsat, samahan nyo ako na labas tayo ngayon. Siguro sasaglit lang din ako doon kasi napakainit. So yun lang mga kabsat, tara labas tayo. Real life, real stories. I'm Kabsat Dario and this is my OFW journey here in Kuwait. Labas na tayo mga kabs. Mainit talaga kaya nakasalamin ako. Kasi message na rin ng message yung isa. Ano oras na kasi hindi pa nagde-debit sa account niya. Wala pa kasing pera din yung lingkod. Gagamitin ko muna yung card niya para bibili ng gusto niyang kainin. Pakainit mga kabs, oh. Basta dagdagan pa yung temperature. Ako dumaan sa masjid mga kabs kasi pakainit. Sobrang init. Punta tayo sa India Gate. Few decades later. Ayun, dito na ulit tayo mga kabs. Pakainit din ako nag-capture sa labas kasi ang init ng mobile. Kasi hindi ko alam, basta ang init ng mobile, yung binili natin. Tapos sumaglit lang din ako dun sa India Gate mga kabs. Di na ako nagpaikot-ikot pa doon ang mga kailangan kong bilhin pa. Hindi ko alam, basta ang init mga kabs. Yan. Ay nako, buhay. Ay nabuhay. Bahay na. Init tapos sinisipon, no? Finally. Magre-refresh lang ako mga kabs. Pato ko na to. Tissue. Naubos na kasi yung tissue namin mga kabs. Diyan na muna yan. Init. Init sa labas. Balik ako kayo mga kabs. So yun mga kabs, ito yung mga pinabili ko. Papaitan, pang papaitan. Magkano nga ba yung halaga nito? Dalawa na yung binili ko mga kabs kasi dadamihan ko. Dalawa na yung binili ko pang papaitan mga kabs kasi dadamihan ko lang. So magkano nga ba ito? Labo ng mata, hindi na makita. Okay. 345 KD siya, pills siya. So sa pills, sa Pilipinas kasi mga kabs, di ba peso, centavo, gano'n. Dito KD pills. Yan.
para lang sa alaman ng lahat. Tapos bumili na rin ako ng lemon at saka ng ginger panghalo para matanggal yung lansa. 115 pills lang naman, tsaka 190 pills. Tapos ito lang mga kabs, walang masyadong rekado. Bali yung atay, ito, magkaiba ng timbang kaya magkaiba ng presyo. 1 kg 1 kg and 105 pills. Ito 1 kg and 335 pills. Ito siya. Dalawa. Tapos yung tuwalya, ito yung paborito ko sa lahat ng papaitan, yung tuwalya. 685 pills. 685. Ito 885 pills. Mas maano siya. Ang gagawin ko dito ngayon mga kabs, papakulang ko muna to para lumambot siya ng todo. Kasi ayaw ni Madam ng matigas na nginunguya. So papalambutan ko muna siya ng mga 1 oras siguro. Tapos tsaka ko siya hiwain ko. Try ko siyang hiwain muna kapag kaya ko siyang hiwain ng kasi matigas talaga to mga kabs o kaya guntingin. Ngayon, kapag kaya naman, hihiwaan ko muna para mas mabilis ang lumambot. Yan. Habang pinapakuluan. Tapos ipe-prepare ko na rin yung ibang kailangan kapag samahan niyo ako mga kabs. Simpleng papaitan lang, hindi siya yung usually na yung Ilocano na papaitan na gusto ko talaga. Hindi siya ganoon. Baga lang siya, napakasimple lang na papaitan. Para try natin palabasin yung lasa. Yun. Samahan niyo ako mga kabs. Kanina nga pala mga kabs, isa rin sa rason kung bakit hindi ako nakapag-capture kanina sa India Gate kasi nag-shutdown yung mobile lang kasi yung gamit ko mga kabs na panang picture. Dati kasi ang gamit ko GoPro, so kahit saan ako makarating ayos lang kasi maliit lang ang device yun. Ngayon ang gamit ko mobile. Ngayon yung mobile, ang nangyari kaya hindi ko na na-capture kasi umiinit ng todo hanggang nag-shutdown yung mobile. Tapos dito pagdating ko dito sa may baba ng building, tsaka lang siya ulit nag-on. Siguro nag-cool down lang siya. Kasi nung tinry kong buksan yung device, sabi niya too hot to handle. Hindi, sabi niya too hot to operate, sabi niya. Tapos nung namatay siya ng ilang minuto, tapos tinry kong buksan, malapit-lapit na ako, tinry kong buksan, nagbukas, nag-open siya, kaya nakapag-capture ako pagpasok ng bahay. Papaliwanag pa no? So yun lang mga kabs, hugasan ko lang to, tapos good to go. Hugasan ko lang siya mga kabs. Merong nabebenta nga pala nito mga kabs, nalaga na. Kaso lang, hindi na maganda yung texture niya kapag nalaga na yung bibilin mo. Dapat ikaw yung maglalaga para yung lasa niya doon pa rin. Pagkatapos kong hugasan, ginunting-gunting ko lang yan mga kabsat kasi masyado siyang matigas kapag hiniwa mo, nakakangalay sa kamay. Kaya ang ginawa ko, tsaka mas mabilis siyang i-prepare mga kabsat kapag guntingin mo na lang. So, meron talagang ako specific na na gunting dyan na ginagamit kung sakali sa mga ginagamit ko pang luto. Yan. So, gunting na lang yung ginawa ko dyan para mas mabilis at saka mas solid yung Tapos konting hugas-hugas. Tapos kung hinugasan yan, filtered water na yung pinanghugas ko dyan mga kabsat. Sinalang ko na yon para habang hinihiwa ko naman tong ibang lamang loob, kumukulo na siya para mas mabilis siyang mapalambot. Ayan, di ba? Naka-maximize talaga yung yung mga dapat mong gawin. Dapat iniisip mo talaga yan mga kabsat kasi limited talaga yung yung oras mo diyan. Kaya ang gagawin mo, iisip ka kung paano ka mas mapapadali. Yan. So yan, nilinis-linisan ko na rin yung mga lamang loob kasi meron pang mga dumi-dumi yan Binawas-bawasan ko pa yung yung mga nasa loob ng laman loob. Sa loob, mga dumi sa laman loob. Yan. Tapos yan, napakuluan ko na yan. Tapos ang gagawin ko, i-cool down ko na lang siya bago ko hiwain. Yun yung mga ginawa ko dyan mga kabsat. Kaya mas mapapabilis yung trabaho ko. Palalamigin ko lang ito mga kabs. Pinakulang ko na siya. Palalamigin ko lang para mahiwa ko lang. Pinapakulang ko talaga yan kapag para at least mabawas-bawas yung bacteria.
para at least mabawas-bawas yung bacteria. Yan. So, eto, kumukulo na yung isa. Mga isang oras lang naman yan. Mga nakaka 10 minutes na siya. Mamaya, maghihiwa na rin ako ng mga pampalaso niya lang ba? Yan. Pampalaso. Tapos para goods na tayo. Konting kulo na lang, timpla, konting kulo. And yung kasama ko nga pala si Pai, nagluto siya ng pansit kagabi. Naisipan lang magluto ng pansit. Ganyan kami dito. Ayan. So, balikan ko kayo mamaya mga kabs kapag naghihiwa na ako. A few decades later. Pwede na yan mga kabs. Maghihiwa na ako ng mga ricado niya. Parang ang daming ricado na. Maghiwa na ako ng ricado. Tapos habang hinihiwa ko yung ricado mga kabs, hiwain ko na rin to. Yung pinakuloan ko kanina. So sorry naman mga kabs at kung parang singhot ako dyan kasi talagang yung sipon ko kakaiba. sobrang yung parang tubig siya, gano'n. Yun, kasi tawag dito, yung gaya ng sabi ko kanina mga kabsat, siya, sobrang init sa Kuwait. Tapos, syempre, kapag maliligo, lamig, init, ganun. Masyadong mahina yung, yung immunity ko kasi mga ganyan mga kabsat. Kaya, ako sa totoo lang mga kabsat, mas gusto ko yung yung summer kaysa winter. Kasi kapag winter talaga, hindi talaga nawawala yung sipon ko. Kasi ang hirap, kahit inom ako, meron naman akong iniinom na vitamins mga kabsat, mga A to zinc na Centrum, shout out, right? Yan. So yan, nasabi ko lang, nakwento ko lang. Yan, hinihiwa ko na yung mga ricado diyan. Tapos pinino ko na lang yung yung bawang. Kasi bawang, yung luya pala. Kasi mga kabsat, ayoko ng malansang pagkain. Gusto ko talaga yung yung sakto lang, malinamnam siya. Yun, kaya ang ginawa ko, pinino ko yung bawang. Bawang ng bawang. Yung luya. Yan. Tapos, tinry kong hiwain yung yung ibang laman loob. Kaso meron talagang mga parts na na mahirap hiwain. Kaya ang ginagawa ko, yung selected, kung alam ko yung yung mas mabilis kapag kinutsilyo, kukutsilyuhin ko. Tapos kapag alam kong mas mabilis kapag ginugunting ko. So ganyan yung gawa ko diyan mga kabsat, hiwa, gunting, yan. Tapos wala na akong ibang nilagay na ricado diyan mga kabsat kasi ang usually na ginawa ko lang ang usually lang pala na mga nilalagay ko sa papaitan na ginagawa ko dito sa Kuwait. Mga normal lang na ricado, kagaya ng mga bawang, sibuyas, luya, mga ganyan. Minsan nilalagyan ko siya ng ng siling haba. 'Yon. Minsan lang naman, pero usually hindi ko talaga nilalagyan. Kung kapag napagtripan lang. 'Yon. Tapos so ayan, pagkatapos ko siyang hiwain, kasi sine-check ko rin yung yung pinapakuluan ko kung malambot na ba siya o hindi. Tapos it's a must, nilagyan ko talaga siya ng lemon mga kabsat kasi isa rin yan sa magpapapait yung yung balat niya. Yan. Ibang flavor din kasi, iba rin kasi yung linamnam niya kapag may lamang Dito ko lang sa Kuwait natutunan yan mga kabsat. At saka meron akong isa pang vlog. Yung vlog na ginawa ko way back 4 years ago. Nagluto rin ako ng papaitan nun. Sakto rin naman na na nagki-crave si Mrs. ng papaitan. Tapos check ko yung yung YouTube analytics ko. Nag-suggest siya na cooking vlog ako na ipakita ko ulit yung pagluluto nga ulit ng papaitan. Kaya yan, ginawa ko na lang din. Yan, good to know na lang kasi 4 yung burner nung lutuan namin. Kaya napagsabay-sabay ko, madali lang siya. Napagsabay-sabay ko siyang habang nagpapakulo. Yan, ginigisa ko na rin yung yung laman loob niyan. So pagkatapos ko siyang igisa, ililipat ko lang yung pinapakuluan ko sa sa pinaggisahan ko kasi mas kakapit mas humahalo yung lasa ng ng pinagpapakuluan ko. Kaya yun, ganun yung nangyari diyan mga kabsat. Konting tiyaga lang talaga kapag
ano ka, kumbaga naka-maximize yung oras ng pagluluto mo. Yan, kaya napagsabay-sabay ko siya, mas mabilis ko siyang natapos, mas mabilis ko siyang magagawa, yun, mape-prepare. Yan, so tinitimplahan ko na yan mga kabsat, niluluto ko. Tapos konting pakulo na lang, tapos ready na. Goods to go na yan. Goods to go! So yan mga kabs, nagisa ko na yung yung mga naisalang ko na rin. Ayun siya, oh. So konting kulo na lang to kasi medyo matigas pa rin yung niya. Konting kulo na lang din yan kapag solid na yan. Yan, so ang gagawin ko ngayon, maglilinis na lang ako ng mga pinaggamitan ko. Ito nga pala, itong shredded na tong bawang kasi mas mabilis. Kaya si Mrs. ang ginagawa niya, nag-shred na siya ng mga bawang tapos para kapag kuha lang naman kami ng kuha. Hindi na namin kailangan maghiwa pa ng bawang. Bali nakalagay lang po dyan sa sa ref. Sino nakapanood sa inyo ng kimchi vlog ko? Yan, so day off kasi ng inyong lingkod kaya ako yung nakatoka ngayon sa paglilinis ng bahay. Hindi ko pa nga nalilinis yung exhaust, yun yung next na plan ko, exhaust fan. Bali na natanggal ko na yung mga reserve namin na tubig kasi parang sana in God's grace okay na yung tension. Pero wala na siya, tinanggal ko na yung mga mga nakaharang na balde tsaka yung mga iniipon namin mga tubig sa mga bottled water namin. Mga pinagamitan na bottled water. Maingay, no? Bali magsasaing din ako kasi konti na lang din yung kanin. Maaga-aga pa naman, 4:14 pa lang ng hapon. Bali alas 5 pa yung out nung isa. Kaya hindi pa ako ganun masyado nagmamadali. Kasi dapat tapos na ako dito eh. Ang problema kasi kapag nasa trabaho na day off ko, na-expect ko na rin na tatawag sila ng tatawag. Kasi merong mga kailangan gawin doon sa work na ako yung may access, ako yung gumagawa. Eh ang day off ko, kumbaga sa atin sa Pilipinas mga kabs, day off ko kasi Sunday. Ang Sunday kasi nila dito, parang Monday dyan sa atin sa Pinas. First day of the office, first day of the work, first day of the school. Yan. Bali yung Friday dyan sa Pilipinas mga kabs, Saturday namin dito. I mean to say, yung pinakawalang pasok talaga namin dito is Sabado at saka Biyernes at saka Sabado. Kung dyan sa Pilipinas, ang pinakawalang pasok ng mga nagtatrabaho sa government, sa mga office, ang pinakawalan nilang pasok is Saturday, Sunday. Dito naman hindi. Ang pinakawalang pasok nila dito is Friday and Saturday. Yan, so na-atras siya ng isang araw. Magsasayang na rin ako mga kabs kasi konti lang yung kanin namin. Yan lang siya, oh. Kapag nagutom ang inyong lingkod. Though kumain naman ako kanina mga kabs, sumubo lang ako kanina ng konti. Nag-kimchi rice ako. Sayang na rin ako para ready na ako. Ang gagawin ko na lang mamaya. Dapat nung Sabado nag-upload na ako mga kabs eh. Kaso busy talaga ang lolo nyo. Kasi amo ko nagbakasyon. Yung marami siyang bilin na kailangang dati ang duty ko lagi lang akong pang umaga. Ngayon hindi nagko-closing na rin ako. Meron siyang bagong rules na sinet kasi. Kaya dati wala akong problema sa pag-edit, sa pag-upload. Ngayon hindi, medyo komplikado ngayon kasi gaya ng sabi ko, binago niya yung rules. Gumawa siya ng bagong rules na kapag wala yung isang bisor, kaming mga senior kaming mga senior yung mag-cover up kasi mas importante talaga yung shift ng night shift kasi night shift, sabi nila, marami daw order. Pero sa akin, sa opinion ko mga kabs, parang parehas lang eh. Parang parehas lang. Kasi medyo technical na yung sasabihin ko. Kumbaga sa akin, sa order kasi namin, for example, nakakatapos kami sa umaga ng, example lang mga kabs ng 500 na order, 500 na orders, natatapos namin. Tapos, ang staff lang ng pangumaga, konti lang.
Pero sa panghapon, pag natapos yung shift, nakakatapos lang ng buo kasama yung morning shift, 1,000. So ibig sabihin, ganun din, parang kalahati lang din yung yung nagawa nila. Tapos take note, yung mga staff nila mas madami kaysa sa pang umaga. Kumbaga 30% or 40% more yung tao nila. Kaya parang ganun lang din. Pero ang sa akin kasi wala tayong magagawa eh. So kailangan sundin yung yung batas na ginawa ng amo natin. Kaya yun, walang choice. Hayaan sila, sundin na lang. Make sure na lang na walang mangyayaring hindi maganda kapag ka ikaw ay naka-duty. So yun lang mga kabs, maraming salamat nga pala sa sa patuloy na panonood ng video natin, ng mga uploads ko. Thank you so much mga kabs. Kung may natutunan po or nag-enjoy kayo or kung ano pa mang bagay, isang like naman po dyan at saka subscribe na rin po sa YouTube channel natin. May bula pa. Thank you so much mga kabs. Assalamualaikum. Kabsat Dario signing out.